Sige mga tao, alam niyo na pinalaya ng gobyerno ang daan-daang libong lalaking nasa edad para lumaban at malilibog mula sa mapanupil sa kababaihan, atrasado at primitibong mga kultura ng ikatlong mundo, papunta sa ating napakamaunlad, abanse at mataas ang tiwala sa isa't isa na lipunan. Ano ang mangyayari kapag ginawa mo yon? Tumaas ang krimen. Sinaksak ang mga lalaki. Nagsimimulang abusuhin ang mga matatanda. Pinakamasama, sinimunang salakayin at gahasain ng mga lalaking ito ang ating mga babae at bata. Kaya kung walang ginagawa ang gobyerno tungkol dito, nagsisimulang gumawa ng aksyon ang mga tao sa sarili nilang paraan. Ipinakita ko na ang mga video kung saan ang mga makabayang batang Briton ay nagrunda sa kalsada at nagbantay sa kababaihan at bata. Isang tungkulin na dapat ay sa gobyerno. Pero gaya ng dati, dahil galit ang gobyerno sa sarili nitong mamamayan, nagsimula silang lumaban sa maling paraan. Kaya imbes na habulin ang mga taong gubat na pinalaya sa ating lipunan, ang hinahabol nila ngayon ay ang mga makabayan na gumagawa ng kanilang tungkulin sa pagsagip sa buhay ng ating mga batang babae at kababaihan. Kaya, isang makabayang lalaking humarap sa isang manyakis na dayuhan mula sa ikatlong mundo. Malamang ay isang Afghan. Alam niyo naman, sila ang nangunguna. Kung ikaw ay isang Afghan, 20 beses kang mas malamang na gumawa ng krimeng sexual sa Britanya. 20 beses na mas mataas kaysa karaniwang Briton. At ang karaniwang Briton na yan ay kasama pa ang iba pang mga demograpiko tulad ng mga Pakistani at Bangladeshi o mga taong itinuturing na Briton kahit sa papel lang. Tingnan mo ito. Ang pangalan ng lalaking ito ay Brandon. Kinakaharap niya ang mga mananakop na binibiktima ang mga batang nag-aaral. Mga estudyanteng babae. Tara na mga lalaki, kayanin niyo kausapin ang mga bata. Bakit hindi niyo kami kayang kausapin? Ano? Kaya niyo naman kausapin ang mga bata. Bakit hindi nyo kaya? Typical na Afghan siya. Kausapin mo kami. Anong ibig kong sabihin? Oh, bakit mo isinuot ang hood mo? Bakit mo isinuot ang hood mo? Ha? Tinitingnan ko lang. Mga bata, may ibang tao rin. Ay, ikaw maliit na pedo. Oo, ikaw maliit na pedo. Ako rin hindi. Ako rin hindi. Mapapatunayan mo ba na may ginawa akong masama? Napatunayan ko na. Huwag mo siyang sigawan. Huwag kang sumigaw. Magaling ang ginawa niya. Huwag kang sumigaw. Sumisigaw ka. Palakasin mo ang boses mo. Palakasin mo na ang boses mo yon. Yeah. Malinaw na, sawang-sawa na ang mga lalaking ito. Kita mo, hindi sila natatakot o nai-intimidate. Sa totoo lang, pinipigilan pa nila ang sarili nila. Pwedeng maging marahas ito agad-agad. Pero hindi nangyari dahil sa pagpipigil ng mga binatang ito. Maaari namin ibigay sa iyo ang buong demo niya. Yes, I never... Sinungaling ka. May video ang gawa mo. May video ka. Sinungaling kang gago ka. Sinungaling kang maliit na gago ka. Ikaw, maliit na tarantado. Huwag kang manahimik o sumigaw. Itong tao mula sa ikatlong mundo ay galing Afghanistan. Tingnan mo siya, galing siya ng Afghanistan. Tingnan mo, sinimulan niyang kunan ng video. Galing siya ng Afghanistan. Doon, kahit tumingin lang siya sa direksyon ng isang babae, maaari siyang batuhin ng Taliban. Ganon sila kahigpit doon. Pagdating dito, tinitingnan lang nila ang mga batang babae at kababaihang Britaniko na parang karne na pwede nilang gamitin, itapon at abusuhin. Pinadadali pa ng gobyerno, pero lalong lumalala. Tuloy lang sa panonood. Huwag mong isigaw. Ganyan ka palagi. Palagi kang kailangang bumili. Talog ka na. Huwag mo istorbohin ang mga tao. Huwag mong piliting sabihin, hindi ako nakikipagtuluhan. Pag-move on ka na. Parang itinulak niya, pero hindi siya natakot. Sa palagay ko, hinihintay lang niyang magwala, pero duwag naman siya. Di ako gumawa nito. Sinungaling ka, gago. Nakita kita mismo. Pumasok ka dito, lumayas ka sa harap ko. Alis. Oh, pumunta tayo sa likod ng eskinita. Kahit pa paano. Tara na. Mag-away na lang tayo. Hindi naman dapat nandito ang mga tao. Tara na. Sinungaling kang gago. Oo, gusto niya ng away. Sinungaling kang gago ka. Nakita ko mismo sa sarili kong mga mata. Maliit na gago ka. Ha? Nagmura ka. Oo, nagmura ako. Wala naman akong hinawakan o nakita. Tara, mag-away tayo mga pare. Ang dami niyong pedo dito, pare. Halika na, Mosh. Tahimik na lang. Mag-away na lang tayo.
Sandali, halika na pare. Sandali lang, kasi sabi mo babanatan mo ako. Sabi mo babanatan mo ako nung isang araw. Tinitingnan mo lang mga bata, hindi mo naman talaga sinusubukan sa mga bata. Ratas, tara na, Ratas, halika na, tara na. Halika na, tara na, hindi kita gagalawin. Huwag mo akong isturbohin. Nasa kalagitnaan ako ng isang napakaseryosong siyentipikong eksperimento. Itong mga doktor at inhinyero. Tara na. O ano? Hindi ako nanggugulo, tatawag ako ng pulis. Tara na. Hindi ko sila lalabanan. Hindi kita hinahabol. Puta ikaw, maliit na pedophile na puta. Makukuha ka pa rin namin bata, makukuha ka namin. Ano yan? Cumberland. Oo, kahit ano pa, kayong mga maliit, lahat kayo. Kayong lahat. Kaya itong binatang ito, si Brandon, una sa lahat, saludo ako sa'yo. Isa kang matapang na lalaki. Ikaw ay mas angat ka sa ibang lalaki. Ginagawa mo ang dapat ginagawa ng mga pulis. Nagpapatrolya sa mga kalsada, dinadampot ang mga manyakis na ito at pinapaalis sila. Sa halip na gawin ang tungkulin nila, pinili ng mga pulis na habulin si Brendan. Tingnan mo ito. Kakaaresto lang siya. Hindi po oras ko. Umatras ka pare. Oras ko na raw. Inaaresto mo ko. At sinungaling ako. Ilalabas na ba natin to? Oo, akala ko ako yun noong una. Sandali lang. Arestuhin kita at dadalhin sa harap dahil pinaghihinalaan ka. May kasamang racial na pang-aabuso sa kaso. Aglabag sa kaayusang pambayan na may elementong may kinalaman sa lahi. Walang kahit isang racial na panlalit na sinabi. Tinawag lang niya siya ng ilang beses. Tinawag niya siyang anak ng puta ng ilang beses. Sigurado akong may dahilan siya at ibinigay niya sa pulis ang ebidensya, kaya di ko alam ang nangyari. Ito na yon. Kita mo yung buzzword? Kita mo yung butas sa batas at malalawak nilang batas. Ipapatupad nila yan sa lahat. See? Okay. Inaresto na siya. At kung natatandaan mo, ito si Brandon. Okay, ito si Brendan. Okay, sundan ko si Brendan. Isa kang alamat, Brendan. Kaya gets ko kung bakit maraming naiinis at nagtatanong na saan na ang mga Briton. Bakit wala silang nagbabantay sa kalsada? May mga lalaking nagbabantay na sa kalsada, pero alamin muna ang kalaban. Tingnan mo kung sinong kalaban at tingnan mo kung sinong humaharang sa'yo. Naalala kong video na ito. Mukhang nangyari ito mga 1 taon na ang nakalipas. Ang lalaking ito. Yo! Kailangan mo bumaba sa putang inang tren, bro. Tingnan mo to. Binaba niya ang pantalon, inilabas ang ari, at hinarap siya ng lalaking ito at iba pang Briton. May mga bata sa tren, kaya inaresto siya ng mga matatapang na ito. Nag-citizens. Ares, huwag niyo siyang bugbugin. Si! Sinipa siya sa deck niya. Kaya yung mga lalaking nagsagawa ng citizens arrest, inimbestigahan din sila dahil sa pananakit ng isang taong may problema sa pag-iisip. Kaya sa bawat hakbang, nandoon sila para hadlangan kang maging mabuting Samaritano. Pasensya na, pero mapapaisip ka talaga kung may organisadong sabwatan para sirain ang mga bansang kanluranin mula sa loob. Sino pang kasali? Alam nating may mga kaliwang woke na politiko na ideolohikal na tiwali. Pero ideolohiya lang ba talaga ito? O baka naman may mas masama pa na sinasadya talaga nilang gumawa ng mali laban sa ating lahat? Hindi ko alam. Panatilihing bukas ang isip. Pero may mga mata tayo, may mga tainga, at may mga utak tayo. At kaya nating makita, kaya nating marinig, at kaya nating pag-isipan kung ano ang nangyayari. Huwag kalimutang sumali sa Telegram group ko kung saan bumubuo ako ng komunidad ng makabayang taga-kanluran para sa networking. Nasa description ang link.